Isang malawak na wildfire po ang nangyayari ngayon sa Europa at marami ng mga tao ang lumilikas. Wildfires exploding and burning out of control in Europe. Incredibly, nearly 200,000 people forced to evacuate homes in southern France and central Spain. Hundreds of firefighters battling flames on the ground and in the air. Video shows a reporter in front of her camera when a gas canister exploded. Nung nakaraang pinost natin ay sa US nagkaroon ng malawakang wildfire at ngayon naman po ay dito sa Europe. Kamakailan lang ay nagkaroon sila ng maraming death toll dahil lang sa heatwave. At ito na naman po nangyayari sa Europa. Ang ganitong kalawak na wildfire na umabot na po sa 200,000 katao ang lumilikas dahil po sila ay naapektuhan na. Just imagine mga kaibigan, mga kapatid, gaano karaming tao ang ngayon ay nahihirapan dahil sa kanilang mga sitwasyon na ganyan, na hindi naman nila inaasahan na ganyan yung mangyayari sa kanilang bansa. Pero alam nyo po, mga kaibigan, mga kapatid, merong magandang mensahe sa mga ganitong klase na nangyayari sa buhay ng isang tao na hindi natin nare-realize pagka maayos at okay ang ating pamumuhay. Tsaka na lang tayo na wake up call pagka may mga nangyayaring ganyang klaseng sakuna sa ating mga buhay. Just imagine, ang gaganda ng kanilang mga bahay pero iiwanan na lang nila dahil hindi na po biro yung apoy na nangyayari sa kanila. Yung pagkalat ng apoy sa mga wildfire, sa mga kanilang lugar ay hindi na po basta-basta maapula. Marami ng mga pamilya ang lumikas. Kaya yan po ay nagiging wake-up call sa bawat isa sa kanila. Marahil nung mga okay pa ang kanilang pamumuhay ay hindi nila iniisip yung mga ganyang bagay. Hindi nila iniisip na pwedeng mangyari yan. Ngayon, nangyayari na sa kanila. Marahil marami ng realization sa kanila. At alam nyo po ang isang realization dyan, ang lahat ng bagay, ang lahat ng material na bagay sa mundong ito, isang iglap ay wala pong magiging kwenta ang lahat ng yan pag natupok na yan ng apoy. Ibig sabihin, wala talagang permanente sa buhay na ito, mga kapatid. Anumang material na bagay ang meron ka, lahat ng yan ay baliwala po pagka ikaw ay namatay na at pagka ganito na yung nangyari sa buhay mo. Pag lahat ng ari-arian mo natupok na ng apoy, wala na rin po magiging value yan, mga kaibigan, mga kapatid. Anong pinupunto ko? Ang mahalaga kasi sa lahat, hindi yung basta material lang ang nai-invest mo sa iyong buhay habang ikaw ang nabubuhay dito. Dapat mag-invest ka rin. Hindi lang po sa lupa dahil sinasabi ng Biblia, mas higit doon sa kalangitan. Kung ikaw ay tunay na mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, sabi ng Biblia, set your affections on things above, not on things on the earth, dahil lahat ng mga bagay dito sa sanlibutan ay tila ba mabubulok ang lahat, pero lahat ay mananatili pag ikaw ay nag-invest sa kalangitan. Pero alam nyo po, meron pang mas matinding apoy ang sinasabi ang Biblia. But the heavens and the earth, which are now by the same word, are kept in store, reserved unto fire against the day of judgment and perdition of ungodly men. Alam niyo po ba, naka-reserve na ang apoy dito sa sanlibutan sa mga taong walang pagkakilala sa Panginoon, sa mga taong walang pananampalataya sa Panginoon. Yes, hindi nagugunawin ng Panginoon ang sanlibutan sa pamamagitan ng tubig, kundi yan ay sa pamamagitan na po ng apoy. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, ang apoy na yan ay hindi lang nanggaling kung saan, kundi yan ay galing sa hatol, sa judgment ng Panginoon, sa sangkatauhan na walang pagkatiwala, walang pananampalataya sa Kanya, at hindi kinikilala na Siya ang Diyos ng sanlibutang ito. At alam niyo po, mga kaibigan, mga kapatid, huwag mong hayaan na habang ikaw ay nabubuhay pa sa sanlibutang ito, ay maranasan mo yung apoy na yan. Kaya ito ang tandaan mo habang napapanood mo pa ang video na ito. Meron pong mas matindi pang apoy dyan sa wildfire na yan. At yung apoy na tinutukoy ng Biblia, yung apoy na hindi na namamatay kahit kailan. At yan po yung tinatawag din na dagat-dagatang apoy, na mas matindi pa po yan sa kahit na anong apoy dahil hindi po namamatayan at araw at gabi ay susunugin dyan ang mga taong hindi mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Mapaparusahan ka dyan araw at gabi. Kung hindi ka pa ngayon mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, habang may oras pa, habang may pagkakataon pa, hindi ka pa ba nagugulantang sa mga nangyayari sa sanlibutan? Na tila ba kabi-kabila saan na lang dako ng bansa may mga nangyayaring ganyan? Palala ng palala ang nangyayari sa sitwasyon ng ating daigdig. Dahil yan ang katunayan na totoo ang Biblia at ang pagbabalik ng Panginoong Jesucristo ay nalalapit na. Matakot ka sa Diyos, kaibigan ko minamahal. Tanggapin mo ang Panginoong Jesucristo, manampalataya ka sa Kanya bilang iyong Diyos at tagapagligtas. Dahil lahat ng makasalanan sa sanlibutan ay pupugnawin niya ng Panginoon. Kaya ang kailangan mo upang ikaw ay malinis sa
sa iyong kasalanan, tanggapin mo si Jesus Christ sa iyong puso dahil siya lang ang kayang maglinis sa lahat ng ating mga kasalanan. Nawa, naging pagpapala pong mensahe ito. Maraming salamat po and God bless you all.